Okay, good day, Puerto Podcast. Today is a very, very special presentation kasi with his hectic schedule, pinasinayaan po tayo ng ama ng Puerto Princesa, Lucilo R. Byron. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo tsaka sa lahat ng makakapanood nito. Mayor, tulad po na nasabi ko, no, napaka-hectic ng schedule nyo. Ano po ba yung nagaganap, yung parang a day in a life ni Ah, Mayor Byron? oh, sa ngayon, maaga ako magising. Talaga siguro pagka nag-eedad ka, tapos Oo. mga 5:00 ng umaga nag-e-exercise na ako niyan do'n sa Opo. bahay using yung recumbent bike tsaka, yung treadmill. Combination ng Opo. dalawang 'yan. Pagkatapos niyan siyempre, pawis-pawis ka, maliligo, breakfast at, dahan-dahan pupunta na rito sa City Hall. Tapos Oh. 'yan ang simula ng araw ko. So, yung exercise po talaga hindi niyo Oo, nakakalimutan 'yan? Everyday po 'yan? everyday, oo. Pero may mga time na may maagang appointment, halimbawa sabi Save Puerto Princesa, sabi kailangan nandun ka ng 5:00, hindi na makapag-exercise. Tama po. Po sa sobrang hectic ng schedule niyo 'pag off po kayo, paano kayo nagre-recharge ang isang Mayor Byron? Siguro yung pagkatao ko. Ako nung maliit pa hyperactive ako. Ang tawag nga ng tatay ko sa akin country walk, kasi Opo. walang tigil ng kalalakad, kung ano yung mga kinaabalahan nung bata pa. Opo. Siguro dahil sa gano'n ako, nung naging mayor na ako, sinasabi ko talaga pinagmamalaki, walang Saturday, walang Sunday, Hmm. walang holiday, kahit na birthday, Opo. nagtatrabaho tayo. Kasi, na na ano ako, nasasayahan ako sa trabahong ito, yung para sa'kin 'di trabaho 'to. Nabanggit niyo po yung sa tatay niyo po, 'no? Siya po yung dating superintendent ng Ay, oo, Iwahig, 'no? oo. Nung lumalaki kayo, Mayor, ano yung pinaka-tumatak sa inyo na parang, kaugalian ng tatay niyo na hanggang sa ngayon ay nadadala niyo? Oo, ah, yung kaugalian ng tatay ko. Ang tatay ko't nanay ko, combination nila yung paglaki ko. Kasi ang tatay ko understanding, tsaka magaling mag-advice. Ang nanay ko istrikto, siya naman yung disciplinarian, Opo. gano'n. So yun yung naging ano ng bahay namin. Yung tatay ko kung may ginagawa ako na laruan, tinuturuan niya ako, "Hindi ganyan, ganito ang paggawa niyan." Gano'n. So, maliit pa ako gano'n na yung relasyon namin ng tatay ko. Kaya, natutunan ko 'yan, ginawa ko din sa mga anak ko. Opo. Mayor, alam po namin na ang simula niyo parang clerical sa government at kayo po naging pinakabatang provincial, planning officer sa edad na 32. Oo. Pero sa lahat po ba ng ito talaga yung pangarap niyo, gusto niyong maging artista way back, maging ni Idol? Noong elementary pa lang ako, magaling ako sa arithmetic. 'Yan, diyan sa Iwahig. Pagka may contest-contest kami, grade 2 ako, kalaban ko grade 4, tinatalo-talo ko sa arithmetic. Tapos sabi sa akin ng tatay ko tsaka ng mga nakakilalang mga teacher na 'yan, "Dapat mag-engineer ka kasi magaling ka sa arithmetic." Tumatak sa isip ko 'yun, gusto ko maging engineer. Ah, Kaya lang siyempre sa pag-aaral medyo nasabit na sa mga barkada gano'n, hindi na ako natuloy na naging engineer. Nung last year ko sa college, ano yung isang member ng group namin na dapat may meeting kami, absent. Ngayon nung Opo. pinagsabihan ko na, "Bakit wala ka, nasa iyo yung gano'ng papel." Kumuha kasi ako ng exam sa ano, sa pilot training. Sabing gano'n, kasi gusto ko rin talagang maging piloto. Papaano ba 'yun? So 'yun. So, naka-ano ako do'n na kumuha ng exam, mga 11 yata na exam 'yun. Ito yung parang IQ exam dahil ano, puro may time limit. Tapos 'pag ano kino-correct kaagad kasi computerized na yata yung ano, sa PAL office yun, Tama po, office. opo. Pagka ano, nakapasa ka, papapasukin ka uli sa room, 'pag hindi ka nakapasa pauwiin ka na. Natapos ko yung 11. Pagkatapos, sinabi nung nag-ano, yung nag-aano ng exam, "Punta ka sa HR ng Opo. PAL." Pagpunta dun, mahaba ang buhok ko nun. Naging hippie rin pala kayo, Oo, Mayor. mahaba buhok ko gano'n. May balbas pa. Tapos,
ah, ano ito, HR, yung manager ng HR sabi niya, "You're ano, you're just like my son, Hmm, nonconformist," sabi niya. Tapos sabi sa akin na mag-undergo ka ng physical exam. opo. Stricto ang physical exam kasi ano ito, commercial plane. In kasong hindi ka makapasa sa physical exam, you come back to me. Pasok ka talaga sa PAL, sabi niya, as an employee. Yun. Eh, yung first test ko bagsak kaagad sa mata. Noong time na yon, Oh, ang alam kong exam sa mata yung about 20 paces away sa wall, tama po, may yan, read babasahin. ganyan, ganyan. Oo. Eh, dun sa PAL talagang ano na sila, eh, telescope na parang gano'n. Oh, Sara yung isa, ganyan, read line gano'n, ganyan, read line ganyan, tapos ito naman dalawa ganyan. Tapos sinabi nung nag-test sa'kin, first test yun, sabi niya, "May diferensya ka sa mata." Gano'n, hindi ko na matandaan oo, kung ano. oo. Tapos hindi ka puwedeng maging pilot kasi dapat kahit na yung turtle na nagko-cross ng runway, aso, dapat Oo, nakikita wow. mo yan kahit na mataas ka pa. 2020 vision. Oo, Oo, 2020 ganyan, hindi ka puwede. Pero opo. may bilin dito yung manager ng HR, bumalik ka daw sa kanya. Sabi ko, "Hindi na siguro, kung 'di rin lang pilot ayoko na." Gano'n ang ano. Yun Yung si sana ang yu gusto ko nung una, engineer tapos pilot, piloto pero po. hindi ko naabot yung mga dream na yan. Hmm. May pagsisisi ba, Mayor? Wala naman, gano'n talaga ang buhay, lahat naman hindi mo Tama po. ma-attain. Tsaka baka ito talaga yung calling niyo, hindi niyo Siguro, masasabi, 'di bakit ba? tayo napunta rito, Tama po. hindi ko ito pinagplanuhan, eh. Hindi, sabi nga po nila 'di ba ang pagiging public servant, calling talaga 'yan, eh. Siguro, Ano po yung naging turning point sa buhay niyo, Mayor, na para sabihin niyong, "I have to run for public service." ah, ganito yan, 'di nasa sabi mo 'no, nandun ako sa Capitol, parang 7 years ako dun, eh. Opo. Nag-start ako casual. Ang tawag noon casual. Ang sweldo ₱8 a day, ang sweldo ko no'n doon. Sabagay hindi pa naman mahal ang mga bilihin 'no, Oh, hanggang every year napo-promote ako kasi nakita nila yung ano ko, yung quality ko, ganyan, yung quality. trabaho ko, ganyan. Hanggang naging ano 'to, yung planning officer ako. Tapos nung nagtayo ako ng businesses ko, nung maitayo ko yung mga businesses ko maganda na ang kita, malaki malayo. Nakapagtayo ako ng ano ito, ah, flower pot manufacturing, Po, tsaka bricks. opo. Tapos, nag-aano ako, naghahawal ako ng graba noon. Mhm. Meron akong truck, nagkaroon ako ng payloader, yan. Nag-aano ako ng mga road maintenance, ganyan. Mga sa private na ano, order ng buhangin, graba. Oo. Nagkaroon ako ng piggery, nagkaroon ako ng flower shop at saka yung flower garden. Business ano po talaga kayo? Oo, Oo, tapos business. ako yung nagpapalit ng mga halaman sa mga offices, sa Opo, mga opo. bangko, mga kliyente namin 'yan. Every month nagbabayad sila. So, parang ano rin po, Maganda na. humble beginnings din po kayo, humble beginnings, Oo, ako oo. lahat ang nagsimula no'n. Wala man Oh, akong minana. Lahat 'yun ako ang nagsimula, gano'n. paano niyong naisip na, "I really have to serve the people of Puerto Oo. Princesa"? Tapos 1992, yung political contest between, Edward Hagedorn tsaka Mayor Oliveros. Si Mayor Oliveros, uncle ko. Si Oh, Edward Hagedorn, bilas ko. Kaya nung eleksyon na yun, nung una doon ako sa Oliveros, tapos nung huli, 'di na ako nakikialam. Kasi ano na yung nandun na sa home stretch, ganyan. Nung manalo yung Hagedorn, kinausap niya ako na ako daw ang mag-city administrator. Kasi alam niya yung naging trabaho ko doon sa Capitol dahil yung asawa niya no'n, office mate ko opo. doon sa Capitol. Ayaw ko talaga dahil papaano yung businesses ko? Ako man ang nagra-run nun, hindi naman yung asawa ko, mga anak Mhm. ko maliliit pa. So, hanggang kinausap ako ng mga kamag-anak doon sa side ng asawa ko. Kasi yung pamilya ko, wala rito, eh, dahil ang tatay ko taga Bohol, eh. Ang Opo, nanay ko Rodriguez Fernandez, hindi opo. naman gano'n yung Rodriguez Fernandez. Kinausap ako, dahan-dahan na, "Tulungan mo si Edward. Ikaw lang nakikita namin na makakatulong sa kanya dahil nag-serve ka na sa government." Mhm. Gano'n. Hindi ko talaga gusto kasi sabi ko, pagbibintangan ako ng mga maka-Oliveros na bumaligtad ako. Bumaligtad, tama po. Kaya lang nung huli pinuntahan ako ni Doktor Sani Mendoza, Hmm, pilay na si Doktor Sani nun, nakatungkod-tungkod. oo.
Sabi niya, "Tulungan mo si Edward. Kung 'di lang ako ganito, akong tutulong, eh. Mhm. Walang ibang makakatulong sa kanya, eh." Gano'n. 'Yun, Tapos parang oo. napilitan ako na pumasok. Pero ang usapan namin 1 year lang, 'yun. Nakapasok ako sa city government at ginawa niya akong city administrator. Oh. Oh, so nakabalik ako sa government service. So hindi, tsaka mayor 'no, yung pagka ang tawag ng bayan ang tumawag sa'yo, parang kahit ano gagawin mo, eh, regardless, eh, para mapagsilbihan yung Oo, bayan, eh. may mga decisions na pinagplanuhan, Yes, pero dumating sa buhay mo. Nangyari sa'kin na gano'n nga. yung you have to make choices, bayan ba o itong landas na ito? Hanggang ngayon minamahal ng taong bayan yung Oplan Linis Oo, at saka yung Pista ang Kagaban. aha, Ano yung sikreto nito, Mayor? Bakit up until now parang putok na putok pa din siya sa masa, sa taong bayan? okey. Siguro itama natin ano, yung Pistayang Kagubatan hindi akong nag-conceptualize niyan. Ang nag-conceptualize niyan yung ano ito, PIADPO staff. Kasi yung 'to Palawan Integrated Area Development Opo. Project Office. Sila ang nag-conceptualize. 2 years na nilang ginagawa yun. Mhm. Nung pang-third year nila, pumasok yung nung second year nila pumasok yung Hagedorn Administration. 1992, sila pa rin ang gumawa noon. Pero nung parating na yung 1993, gusto nila i-turnover sa city government kasi si Mayor Hagedorn noon sinasabi na environmentalist siya, Opo. pro-environment siya, environmental program 'yan. So, tinake over ng city, ako yung administrator, ako man ang nagpaplano at saka nag-organize ng ganyan noon dito. Opo. Ako yung event organizer, ako yung magma-manage ng mga events, ganyan. So, na-involve ako doon at, napalaki namin Mhm. yang Pistayang Kagubatan, malaki na hanggang lumaki nga. So, yun yung istorya ng Pistayang Kagubatan. Yung Oplan Linis naman, time ni Mayor Oliveros, inimbita niya ako, mayor siya, sabi niya, "Sil, tulungan mo ako." Sabi niya, kung papaano natin malinis itong puerto. Yun, so ginawan ko siya ng concept paper. Nandodo'n papaanong i-ano, Oh, papaano i-organize, et cetera, et cetera. Nando'n na yung, sabi ko ang sikreto nito, ang game changer dito itong information education campaign. tama, tama. 'Pag magawa natin ng mabuti yan, hindi problema yung, anuhin yan, maging ugali ng taga Puerto Princesa. Sa tagal-tagal ng paglilingkod niyo sa bayan, ano po yung paano niyo ide-define yung isang successful leadership? Aha, kailangan talaga ang puso mo nando'n sa trabaho, tsaka ready kang mag-sacrifice dahil talaga maraming sacrifices ito para at saka dapat talaga forward looking ka at saka medyo matayog din yung pangarap mo para sa Puerto Tama Princesa. po. Ano po kaya yung laging hindi naiintindihan ng masa tungkol sa isang pagiging mayor? Kasi yung ibang mga kababayan natin ang tinitignan nila yung mahalaga lang sa kanila. Kasi ang tinitignan ng mayor yung mahalaga para sa pangkalahatan. So, doon nagkakaroon ng problema like nung ako na yung mayor, gusto ko na inclusive yung kaunlaran. So, papaano yung rural barangays kumpara dito sa urban barangays dito Opo. sa bayan. Dinefine po urban barangays, Santa Lourdes, Irawan, pababa, urban Opo. 'yan. Pero after niyan, rural na 'yan. So, napag-iwanan yung rural. Kaya sabi ko dapat makahabol sila. So, naglalagay tayo ng mga development doon sa rural para umangat din sila. Ang analogy ko diyan, sabi ko yung mayor parang, magsasaka na nagtanim ng 66 na mangga. 2 mangga mararating lang niya, sasakay siya ng bangka. Hmm, 'Pag maalon 'di niya mapuntahan 'yon. May mangga siya na kailangan tatawid siya ng 3 beses sa ilog para marating niya. 'Pag malakas ang ulan 'di siya makatawid. tama po, tama May po. mga may mga mangga na madulas ang daan, hindi niya marating. Ngayon itong mangga na katabi ng bahay niya, naalagaan niya. Mhm. Nagbubulaklak, namumunga. Yan yung analogy ko. So, kailangan itong magsasaka na ito, asikasuhin niya yung mga nabansot na mangga dahil buhay pa naman sila. Bigyan lang ng
opportunity Atensyon, opportunity. oo, parang ang inaasikaso yung rural barangays lang. Bakit sila may ugnayan, kami wala? Hmm. Bakit bakit gano'n? So, yun, 'yan kung minsan hindi maintindihan ng mga kababayan natin. Pero tingin niyo Mayor, in the near future, puwede niyo rin i-launch dito sa poblasyon yung gano'n kung may mga hinaing yung taong bayan na gano'n? Ah, yung ibang caring programs, dala lahat. Opo. Kasi yang ugnayan sa barangay kasama sa caring programs. Yung Oo, okey po. pangkalinga na programa, yung programa sa senior citizen, programa sa solo parent, programa sa PWD, yung mga tanod na nagtatrabaho halos wala namang suweldo. Oo. So, yan yung kasama. Tapos yung dialysis patients, yung mga estudyante, yan yung, kasama doon sa mga caring programs natin, yung ugnayan. Ngayon, yung ugnayan dinadala yung city government services sa rural barangays, na nandito naman yan sa bayan all the while. Monday to Friday nandito naman yan. So, sabi ko hindi na kailangan dalhin pa yung ugnayan dito sa urban barangays dahil accessible naman sa kanila yung mga services na yan. Samantalang dun sa rural barangays hindi yan accessible, so kailangan dalhin natin. Hubarin natin yung pagka-mayor niyo, Mayor 'no. Bilang isang mamamayan at anak ng Puerto Princesa, nasaan ngayon ang Puerto Princesa? Paano niyo siyang ide-describe? Oo. Para sa akin yung Puerto Princesa, kung isang eroplano dahil gusto kong maging piloto, nandoon na sa runway. Tapos, ready na mag-take off. Ready na mag-take off at saka napakaganda yung nakikita kong future ng Puerto Princesa, na malayo mararating ng Puerto Princesa. Ngayon pa lang, siguro balita ko sa mga kababayan natin, napakarami ang nagtatanong sa akin kung papaano sila lilipat dito sa Puerto Princesa Mm. dahil maraming problema sa labas ng puerto ng Palawan, 'di Okey. ba? 'Di totoo po, naglabas ang government ng findings ng research ng Puerto Princesa halos walang fault line. Oo, tama. Oo, Kaya yung karamihan ngayon sa Manila parang naisip nila, oo, kung magre-retire ako or mag-i-invest ako, why not in Puerto oo, Princesa? totoo. Yung nag-invest diyan sa SunTrust at saka yung Mega World, diyan sa tabi ng Ace Hospital, magtatayo sila diyan ng parang 7 o 8 towers, mga condo 'yun, tsaka ano ito, ah parang business center, ano, business sa district, ganyan. May mga tindahan, et cetera, restaurant, mga ganyan. So, kausap ko dito, Opo. tapos sabi ko, ah, kung puwede makausap yung head nila. Yung head pala nila, yun din ang may-ari ng Resorts World. Oo, kasi ngayon, imbitahin ko na mag-invest dito, Opo, wow, ano, wow. mag-invest dito, kahit na dito na niya dalhin yung main headquarters ng opisina niya, Opo. walang lindol dito. Dahil puwede naman na i-manage ang lahat na through ano, Po. through internet, ganyan. 'Di tsaka yung kultura ba at yung mga tao ng Puerto Pri Oo, yun po isa sa mga bakit kami nag-stay dito. Parang kapamilya kami kung yeah. ituring, parang Ikaw ang nagsasabi niyan, 'di ba? 'Di ba nagkaroon tayo dito ng World Championship ng Dragon Boat, opo, 27 countries yang sabi nung, presidente ng, ano ito, ng Philippine Canoe Kayak Federation, opo, 27 countries yung nag-participate. opo, Ngayon, nung, nung last day nila nagkaroon ng, ano 'to, yung despedida party, ganyan. Tapos do'n ginawa sa Coliseum. Masayang-masaya yung mga paddlers kasi mga, ano yun, siguro mga 3,000 yung mga bisita na mga foreigner. Tapos nag-aagawan sila magsalita sa microphone na sinabi na, "Dito lang kami nakatanggap na nakaano ng ganitong klaseng ano, welcome, pag-welcome." hospitality, tama po. Napakaganda, ayan. Tapos, nagre-raise kami, mga picture namin pinapadala sa ano, nag-ano, "Saan ba yan, saan?" Kasi nandiyan yung kano nagre-race yung dragon boat tapos background bundok. Wala Oo, daw ang silang ganda. Oo, nadaanan gano'n na lugar, tama po. napuntahan gano'ng lugar. Kaya ang sinasabi nila, if there will be another, world championship or any international event, pupunta kami, magjo-join kami kasi napakaganda rito sa Puerto Opo. Princesa, ayun sinasabi nila.
Well, actually may na-interview nga din po ako na isang investor dito sa Oo. Puerto. Isang malaking hotel chain, sabihin natin na malaking hotel chain. Sabi niya iba talaga ang Puerto. Ah, Ang oo, binabalikan ko dito, the people, surroundings, oo. at saka sa'min po, base sa amin, safe maglakad sa streets ng Puerto. Siguro yung taga Puerto likas na mabait, eh. Tama, Likas na mabait, masunurin, ganyan. Although yung mga bata medyo naiimpluwensyahan ng mga sine, mga opo, ano, ganyan, na merong mga instances na nag-aaway sila, tama po. barka-barkada, ganyan. Ngayon, ang inano ko diyan na direksyon yung magkaroon ng, magandang visibility ang pulis. Opo, tama yun, totoo yun. Sa Junction 1 nakikita namin, So, totoo dahil diyan, nagtayo kami ng 5 police station. po. 5 sa Irawan, nakikita mo yung police station sa Po, Irawan malapit sa Crocodile Farm. Tapos sa Luz Biminda, opo. sa Napsan, San Rafael, sa Macarascas, ganyan yung sa Irawan ganyan ang itsura. Tapos nung nagkaroon ng inaugurasyon diyan sa Irawan, inimbita namin yung chief PNP, dumating yung next in rank, ganyan. Tapos nung nakita niya yung police station, na-impress siya. Oo, sabi niya, "Ginasusan niyo ito, kasi city funds ang ginamit dun, na hindi pundo ng PNP." Oo, ganyan, kasi ganyan, eh, ito choke point ito, ganyan. Po, Kaya lang ang problema 3 pulis lang ma-assign dito dahil kulang opo. ang pulis. Sabi niya, "Magpapadala ako ng pulis, i-workout ko 'yan." So yun, dahil doon, 5 yung naitayo natin, so dumagdag yung mga pulis natin dito. Maganda na ang police population ratio natin na sinasabi ko accomplishment ko yun, eh, Mhm. na nakapag-aano tayo na madagdagan yung pulis dito para visible yung pulis. Kahit sa mga rural barangays dahil sabi ko nga sa San Rafael may police station. 'Pag merong event doon sa Langugan, ang police station binigyan namin ng 2 wigo at saka isang back to back. Oh, wow! Oo, Wow! gasolina sa amin pa gano'n. So 'pag may affair doon sa Langugan, pumupunta sila. Wow, ang So galing. yung hindi nagkakaroon ng, problema na maliit pa lang ang sitwasyon, may pulis na nandodo'n, Tama po. medyo tahimik ang mga tao. So sabi nga nung kapitan nung nandun, kasama ko yung chief of police na bago, sabi nung kapitan, "Okey yung pulis dito?" Sabi niyang gano'n. "Wala ng mga maoy-maoy dito." Sabi niya sa highway namin nagsusuot na ng helmet yung mga nagmomotor, ah, sumusunod na sa mga traffic rules kasi kung minsan nagche-checkpoint daw yung mga pulis. Oh, hindi, tsaka napansin namin yung linis ng puwerto. Saan nag-ugat 'to, Mayor, yung ganitong, kalakaran sa puwerto? Ba't ang linis ng Puerto Isa Princesa? yan dahil nga yung naging effective yung information education campaign. Mhm, Nung hina-handle yang information education campaign, nag-establish ng speakers bureau, ang tawag mhm, ko speakers bureau. Yung speakers bureau may nagsasalita tungkol sa health, may mhm. nagsasalita tungkol sa environment, tungkol sa tourism, yung benefits at saka yung, masamang ano na madumi Mhm. yung siyudad. So, ang unang pinasok namin kasi noon wala pang hindi pa required yung kinder, grade 1. Sa isang school lahat ng grade 1 may nagpe-present. Oh, Tapos yung presentation kinahon namin. Marami yung ano, maraming speakers bureau yun. opo. Parang naka-organize kami ng 8 hanggang 10. Tapos magpe-present yung isang grupo ng speakers bureau, nakikinig yung iba. Tapos kino-comment, ganito sabihin, ganyan. Wag English, Tagalog. Hanggang naka-home siya yung ano. Tapos, eh, 'yan, pasok kami sa halimbawa sa Pilot Elementary School. Ina-arrange sa mga ano, sa principal, sa teachers niyan. Grade 1 lahat, undergo niyan. Pagkatapos grade 2, grade 3 hanggang grade 6. Wow, Tapos sa ibang schools na naman. Do'n kami nagsimula sa mga bata. Pag-uwi ng bata sa bahay, may balat ng candy o may basura sa sabi nga po, opo, sabi nagagalit daw yung ibang nanay. gagalitan ng nanay. "Bakit nag-uwi ka pa ng basura dito?" Tama, tama po. Eh, bawal kasi magkalat na, eh. Ganyan, kasi dapat ang puerto malinis, dapat gano'n. Kasi Opo, yung mga basurahan titirahan ng ipis, ng daga. tama, tama po. Galit nanay, "Ba, saan mo napulot 'yan?" Ganyan. Kinakausap kami sa school, lahat Oh, kami ganyan, merong lalagyan ng basura. mhm. 'Pag ang nanay nagkakalat do'n sa, "Nay, huwag mong gawin 'yan."
Kasi bawal 'yan, kasi Tama gano'n, po. kasi ganyan. So yun, grade 1, grade 2 hanggang maubos yung elementary tapos high school. Pagkatapos yung mga offices, mga establishments, lahat yun puro pinepresentahan. Kasi magiging successful lang ito kung lahat tayo magtutulong-tulong. May magandang proof nga diyan, eh. 'Pag halimbawa may mga taga-Puerto na pumunta sa isang halimbawa, may Maropa, Opo. Batang Pinoy o kung anong mga event, tapos ititira sila sa school, sigurado pinakamalinis na headquarters yung sa Puerto Princesa. Eto po on a serious note, Mayor. May mga ugong-ugong na ang turismo daw ng Puerto bumaba. Oo, Ano kayang dahilan nito at anong solusyon ng gobyerno ng tanggapan po ninyo oo, bilang ama ng puerto? totoo yun. Mhm. Dati kasi ang tourism lean tsaka, ano ito, peak. Lean season, Opo. peak season. Ngayon hindi lang lean, super lean. Opo. Oo, kasi hindi lang dito sa Puerto Princesa, sa buong Pilipinas. Kung titignan mo yung arrival ng tourist, ikumpara mo yung Vietnam at saka Pilipinas, malayo Ang na layo ang po, ang Vietnam, layo. malayo na. Tama po. Sa Asia, sa East Asia tayo na yata ang kulelat, ang Pilipinas. So, apektado ang Puerto Princesa doon. Opo. Gano'n. So, ang sinasabi ko na, siyempre when you're down, really down, there's no way but up. Nandun Tama ka po. na sa pinakailalim, eh, nasa super lean ka na Oh, nga, eh. wala ng Alangan ng may super, super, super lean pa, andun na. So, tama. aangat tayo ulit. Kasi gano'n talaga ang tourism. Kailangan talaga we get our acts together. Opo. Dati nasa ecotourism lang tayo. Sa ano, sa itong panunungkulan ko nag-ano tayo, nagfo-focus tayo sa sports tourism. Kaya nga ito, oh, 'yan, oh, award 'yan ng ano, ng sa sports. Ito po. Ang nagbigay nito hindi gobyerno, private. Oh, Oo, organization, oh, Organizer of the Year 2023. so ito po yung ano, pinaka-award na natanggap ng Puerto Princesa. Oo, ano 'yan, 2023 tapos, Oo. sinabihan na ako na ibibigay yung 2024 kasi ano hindi ako tumanggap. Oo. Padala lang ako dun ng tourism officer. Opo. Kailangan daw ako ang pumunta, Oo. para tanggapin yung 2024. Kasi yung World Championship ng Dragon Boat 2024 yung nangyari. Tapos ito naman yung sa cruise tourism. Oh, tingnan mo, Philippine Tourism Excellence Award for Lakbay Dagat Cruise Tourism, Cruise Destination 2025-2027. Private din po yan, Hindi, ano po yan? ito, Tourism Department, ito, oh. Bago lang ito na award, bago lang. Oo. Kasi tayo ang top 2, ano ito, cruise, Mhm. destination sa Pilipinas. Far second ang Boracay, Opo. malayong angat tayo sa Boracay. Opo. Tsaka malaki pa yung puwedeng, ano niya, yung development, improvement. Kasi yung Boracay maliit lang kasi yung lugar na yun, eh, maliit lang. May mga natural talagang kayamanan na gubat na puwedeng explore, mga Wala, tabon na-inlove Puerto cave, Princesa ka rin, ayun po. Na-inlove ka sa Tama ah, po, na-inlove na ako. maliban diyan sa ano, 'di Opo. ba, ecotourism, tapos sa sports tourism, Opo. nagdadala ng turista 'yan. Tapos itong cruise tourism. Ang mga tao nga alam kung may cruise ship, eh. Kasi puro puti yung nandoon sa ano, sa Sabang o kaya maraming puti na pumasok sa mga mall, may Oo. cruise ship sabi nila. Pagkatapos meron din tayong MICE tourism, yung Oh, conventions, ganyan. Ngayong ano, itong Subarao Festival, alam mo yung Subarao November 11 yun, 11, eh. okey po. Pero ano, tignan mo magkakaroon tayo ng Dragon Boat na international festival. Okey po. Tapos, first time darating yung mga manufacturers ng sapatos sa Marikina, Oh, wow! magbebenta ng mga sapatos dito, Wow, discounted daw ang presyo, sabi niya 'no. opo. Mga 15 yata na tindahan yung bubuksan nila. Opo. Meron pa daw ano, yung restoration, yung Opo. repair ng sapatos. Mayor, yung ano 'no, naisip din namin minsan kasi nagkukuwentuhan kami ng tungkol sa tourism. Hindi lang namin nakikita sa puerto yung bang food tourism. Oo, Ano ba yung tunay na pagkain ng oo, puerto? oo. Yang food tourism, ano dapat, marine-based yung ating ano, food. Opo. Kasi kilala tayo sa seafoods. Ngayon,
ongoing ngayon yung integrated fish port na kino-construct dito sa Puerto Princesa. Mhm, Yan, concept ko yan na ano, hmm, na magtayo tayo ng integrated fish port dito na meron siyang ice plant, may cold storage, opo, merong, processing plant. Tapos one-stop shop siya na dalhin mong isda mo diyan, bibilihin yan, wholesale, retail. Pagkatapos lahat ng kailangan mo pabalik ka sa fishing grounds, nandiyan din. opo, Tubig, gasolina, pagkain, nandiyan din. Bangko, nandiyan din para opo, sa transaksyon niyo. Tapos makakabalik ka ng mabilis sa fishing ground. opo, Kasi sa buong Pilipinas, ang pinakamayaman na fishing grounds nandito, opo, yung dagat paikot sa Palawan. So kung mag-operate yang integrated fish port na yan, nandiyan yung supply ng magagandang marine products. ongoing po ito On na project? umi-stop nung kailan yun, pina-stop pa dahil yung walang reclamation ano, Okey po, permit. Pero ano yan, funded ng BIFA ng 600 million, phase 1 lang yun, ano. Sila ang nagpapagawa. Kinuha nila yung concept ko kasi na-explain ko yan doon sa, Secretary ng Agriculture na bakit gano'n. Ang mga mangingisda, ang mga fishing fleets dito nagfi-fishing around Palawan. Pero dinadala ang isda sa na Navotas, sa Jensan, sa totoo, Iloilos, sa Lucena, kasi tama doon ang mga fish port po, na ang nagtayo, national government. mhm, Bakit hindi dito magtayo? Kasi ano yan, magiging mas profitable sa mga, fishing op businessmen kasi hindi nila mabenta ng tulad sa Navotas ang isda dito. Pero kung konti lang ang diferensya 'pag kinompyut nila overall yung business operations, malapit yung fishing ground, so madali sila makarating. Dahil sa madali silang makarating din sa destination ng kanilang products, mas maganda ang quality ng isda oh, nila. So overall, mas malaki ang kita. so Kasi programa po ito para sa mga mangingisda? oo, at saka ano, hindi lang employment. At Oo, saka yung, sabi ko biro mo kung ifi-fillet yung isda, eh, tuli-tulinada yun, eh, po, di ang daming empleyado. hmm, Ngayon dahil maraming ma-employ na kababayan natin, lalakas yung ekonomiya dahil siyempre opo, bibili yan ano, tama, lalakas yung ekonomiya natin. Tapos puwedeng-puwede na natin talaga gawain yung culinary tourism. Kasi 'yun, nandami na ng ano natin, ng marine products natin, gano'n. So puwede na tayo talagang ano, seafood festival. mhm. So Mayor yung sa ano po 'no, meron din, parang may nababalita tungkol dito sa baha, yung Ah, sa baha po 'no. Pagka po ba naulan kinakabahan kayo o papaano po? medyo. Oo, lalo na kung ang forecast malakas yung ulan. Kasi hindi pa in place yung mga proyekto ng pamahalang lungsod. Ngayon, iba ang sitwasyon talaga dito sa Puerto kaysa sa ibang mga cities. Sa ibang cities, ang gumagawa ng mga projects para sa maibsan ng baha, national government. Dito halos wala ang national government. Oo, City government lang talaga ang kailangan na mag-aasikaso. Hindi ko sinasabing wala, halos wala. opo, Meron din, opo, pero hindi solusyon ng opo, enterong problema. Pero hindi kasing laki nitong dalawang nakaraan nung February at saka nung July. oo, Kasi ganito naman yung sitwasyon na yun. Dahil sa climate change, 'di ba? oo, Rising sea water, sabing gano'n. Pagkatapos, hindi nga tayo binabagyo noon, bigla opo, tayong binagyo ng Odette. Walang bagyo dito no'n, eh. So, dahil sa climate change, ang rainfall natin hindi na tulad ng dati. iba Yung na report talaga, ng Pag-asa, yung February na baha natin dito, yung rainfall na nangyari, 3 oras na rainfall, kinumpara sa isang buwan nung 1975 yata yun, makukuha mo yan sa Pag-asa. Matagal na panahon na nagkaroon ng ganyang laking rainfall, pero itong rainfall natin nung February, 3 oras lang ibinuhos yun. Ngayon yung dating panahon at saka yung panahon ngayon, ano, dati yung mga kalsada hindi naman opo, sementado. Ang mga bahay kaunti lang, mga tama po, building maliliit lang. Eh, ngayon ang lahat ng 'yan natatabunan yung tama lupa. po, tama, Dahil na ang lupa natabunan na, yung kanilang capacity na mag-absorb ng ulan nawala. So, mas lalakas ang ano, ang tyansa na magbabaha. Tapos siyempre yung mga low-lying areas nagtayo na ng building.
magtayo ka diyan o bahay o ano, tatambakan mo 'yan. So, nataranta ngayon yung tubig na ano 'yan, ganyan. So, nagbaha dahil malakas talaga ang bumuhos na ulan. Ano siya, yung unprecedented, yung term na ginamit ng Oo, tama po. PAG-ASA, Tama, tama. unprecedented. Gano'n din yung July. Ngayon, 2022 pa meron na kaming, ano ito, drainage, project. Dati ang tawag nga flood control, ngayon hindi na flood control dahil pangit na yung dating ng flood control, Tama, tama po. oo. Ah, Napalatak na. 2022 pa, Opo, pero hindi na-implement yung 2022, dahil sa problema sa dadaanan ng ano, ng opo, drainage. Puro mga private property, gano'n. Yung ibang property owners wala dito, yung caretaker lang na hindi opo, tama. makapag-decide. Yung iba pumapayag pero karamihan ayaw, kasi maguguluhan sila sa lupa nila. Opo, Yung iba, sabing gano'n, papayag lang kami kung hindi kasi ang proposed na project open, yung open ganyan, open canal, ayaw nung karamihan. opo. Hanggang nangyari na ngayang February na baha tapos sinundan nung July na baha. Hmm, 2020 ano 'yun, 2024. Eh, di, nadala din siguro yung mga property owners na po sa kailangan talaga meron tayong drainage. pero ngayon po may ongoing project naman ng Ah, local ongoing ngayon na 2025 na lang. Yung diyan sa San Pedro, yung sa may harap ng McDonald's, nadadaanan namin na 'yan. kailangan makipag-arrange ka pa sa DPWH dahil dadaan ka sa highway. So, nakuha na rin 'yan lahat, ganyan. Nasimulan na 'yan, na-stop din 'yan dahil sa problema doon sa harap ng McDonald's Opo, na hindi makakuha ng clearance sa mga property owners, na ngayon nakuha na rin. So ongoing 'yan, ongoing din 'yung dito sa San Manuel. simultaneous po 'yan, simultaneous, Oo, oo. oo. Yung sa San Manuel siguro para malaman ng kababayan natin, ang pondo niyan 160 million. Oh, wow! Oo. Hmm, Ngayon, nung hindi nga na-implement, tapos, nung huli nai-implement na, iba na ang takbo ng project. opo. Dati hindi siya dadaan sa kalsada, ngayon sabi ng mga engineers, idaan na lang natin sa ilalim ng kalsada, tutal sira na rin yung kalsada, Mhm. isemento natin uli. Mas budget efficient po siguro. Oo, nag-iba. Oo, Nag-iba yung takbo ng drainage system. May ibang mga na-forgo na mga properties na private na kailangan hihingin pa natin ng permit, opo. gano'n. So yung 160 million nung gawain nila yung project, halimbawa gan'to kahaba dapat, Mhm, pero open siya, ngayon sarado na, di umeksi ngayon. Ngayon sa pag-iksi, kailangan itatama nila na kung saan magsimula, saan ang katapusan hmm, para sa susunod na project, et cetera. Yung 160 naging 131 na lang. okey. Yung winning bidder nga 130 Opo, million, ano 131 ganyan. Tapos nakahanda na rin yung mga kasunod niyan. Nag-pass kami ng supplemental budget na naghahalaga ng 600 million. oo. Parang 500, di ko masyadong siguro, mga 500 Opo, ang para sa continuation ng ano, ng drainage system na yan. Kasi opo. system siya, eh. 'Pag ide-drain mo galing sa mataas, palalabasin mo sa dagat, Tama walang po, iba, tama, tama, tama. gano'n. So, walang iba. Ngayon sabi, "Bakit mataas yung outfall doon sa San Manuel gawa ng DPWH?" Opo, Kasi nga tumataas na ang dagat, eh. po. Hindi man puwede ilubog 'yun, Tama, papaano tama. lalabas yung tubig? So, tinatanong din na, "Papaano 'yan, papaanong lalabas ang tubig?" Pinag-aralan nila na tatakbo ang tubig dahil mas mataas naman dito Tama. kaysa doon sa nandoon sa baba, gano'n. Pero once and for all, ang burden po ba ng pagbaha ay solely nasa balikat ng local government or both dapat na national and Oo, local? dapat talaga na ano, kasama yung national. Kasi Mm, tingnan mo, sila ang gumagawa ng highway. Ang highway dapat may drainage system 'yan. Ngayon dapat yung drainage system naka-connect sa atin. mhm. Papaano kung iba ang level nung drainage system? Di hindi na maano, hindi na tatakbo yung tubig. So, bago lang nung nagbaha-baha, nagkaroon kami ng mga meetings dito, kasama namin yung DPWH para Opo, mai-coordinate yung ano, yung mga project.
Eto Mayor, lighter side na tayo, medyo fast talk 'no. Minsan napapansin ng mga tao Mayor, yung ganito, saan ba nanggaling yan Oo nga, Mayor? hindi ko Saan mo nga ba alam, nanggaling? hindi ko sinasadya yan, tsaka yung kaliwa lang, yung kanan hindi Hindi naman. naman yung kanan, Hindi ko, ano yan, yung pareho niyan yung kumikindat-kindat, 'di ba? Sabi ko hindi Tama po. naman nila sinasadya yan. Mannerism yun, eh, 'no? Opo, tama. 'Pag naalaala ko pinipigilan ko, eh. Oo, pero siyempre Minsan unconsciously oh, lalabas talaga, eh. Morning walk or late night reflection? morning work, Morning walk walk, or late night reflection, ano po yung mas gusto niyo? pareho lang, Parehas lang? walang problema sa'kin, Opo. oo. Pagkaing hindi niyo talaga kayang tanggihan sa Puerto Princesa? Hindi kayang tanggihan, siyempre mga luto ng isda ganyan, ah, Inihaw, inihaw, sinigang. suran? Hindi ako partikular sa pagkain, Oh, madali akong i-feed opo, kasi puwede ako kahit ano, 'wag lang yung mga exotic. opo. Kasi hindi ko rin kaya yung tamilok, hindi ko makain yun, oo. Oh, okey. At sa panghuli pong tanong ko sa inyo, paano niyo gustong, maalala kayo ng Puerto Princesa? Ang nagpasimula ng siguro nagpasimula ng kaunlaran sa Puerto Princesa, Mm. puwedeng sabihin yun, ang masipag na mayor, Mhm. yan. Ang nag-introduce ng ugaling hindi bukas kundi ngayon, Oo. yan. Ano yung saan pala nanggaling 'tong slogan na 'to, Mayor? Yung slogan niya na Ah, hindi bukas kundi ngayon. opo. Oo nga, kasi nung magsimula ako na magserbisyo talagang ano, ah, kung minsan, nung magsimula akong manungkulan nga na city administrator, Mhm. sa bahay pa lang nakatali na itong dito ko dahil reminder ito maubos ang araw hindi ko na hindi ko nagawa. Taris sabi ko, "Ano ba ito?" Hindi ko na maala-ala. Kaya Oh, sabi ko dapat talaga 'pag ano, gawin kaagad. mhm. Kasi ang tendency mapapabayaan, makakalimutan. Oo. Kaya hindi bukas kundi ngayon, gano'n. Ano ang tunay na pangarap ni Mayor Byron para sa Puerto Princesa? Oo, na mapaunlad hindi lang itong kabayanan kundi ang buo. Ang mga tao ay namumuhay ng tahimik, mapayapa Mhm, at, nami-meet ang kanilang, pangangailangan sa pamilya, 'yan. Siyempre, maraming available na puwedeng mapasukan ng trabaho, mhm. tsaka maayos ang kalusugan ng mga Opo. mamamayan. Kaya nga sabi ko, malaking part ng programa ko nasa health, Mhm. gano'n. Oo. So yun po, alam ko po busy rin ang Oo, schedule niyo. So 10:00 na. medyo lumagpas tayo ng konti. Pasensya na po kayo. Pero Hindi, yun po, okey lang. narinig niyo po yung, boses ni Mayor Lucilo Bayron. Hindi lang po isang mayor bilang isang anak ng Puerto Princesa. Again po, meron po ba tayong huling mensahe para sa ating mga kababayan? Sa mga kababayan natin, malapit na pumasok yung Christmas season, naghahanda na tayo para diyan. Tulad ng ating tradisyon, ipailawan natin yung ating community Christmas tree at inaanyayahan ko kayo na makiisa diyan para magkaisa tayo galing sa iba't ibang pinanggalingan ng mga mamamayan, para i-launch natin yung ating celebration ng Pasko, ng piyesta at saka ng pagsalubong sa bagong taon. Maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo. Kailangan talaga magkaisa tayo para marating natin yung mga pangarap natin para sa mga anak natin, para sa mga anak ng anak natin. Again, maraming salamat po, Mm. Mayor. Thank you po, Yes, thank you po. salamat, salamat, Thank you. salamat din.